Welcome back po sa aming channel. Si Lucas Vargas Terra ay ipinanganak noong Oktubre 19, 1886 sa Bahia, Brazil. Siya ang pangatlong anak ni Jose Carlos Terra at Marian. Masayang tinanggap ng kanyang mga nakatatandang kapatid na sina Carlos Jr. at Carlos Felipe, ang bagong miyembro ng pamilya. Si Jose Carlos ay isang business administrator na ipinanganak sa Rio Grande do Sul. Dahil sa kanyang trabaho, madalas siyang nagtatravel na naging dahilan ng kanyang pangungulila sa pamilya. Noong taong 1989, nagpasya si Marian na lumipat ng permanente sa kabisera ng Bahia, kasama si Jose Carlos at ang kanilang mga anak. Nang maglaon, nanirahan sila sa Rio de Janeiro. Sina Jose Carlos at Marian ay mga taong may matibay na pananampalataya at pinalaki nila ang kanilang mga anak na may parehong mga paniniwala. Mula pagkabata, natutunan ni Lucas na ang mga bagay ay dapat ibahagi sa lahat. Siya ay nasisiyahan kapag nakakatulong sa ibang tao. Habang lumalaki, lalo siyang nakitaan ng likas na bokasyon para sa serbisyo. Ayon sa mga malalapit sa kanya, ang kanyang pananampalataya ay pinakamahalaga. Kinamumuhian niya ang kasinungalingan at anumang lumilihis sa katotohanan. Malaki ang impluwensya ng salita ng Diyos sa kanya at namumuhay siya ng may katapatan. Kahit na hindi biniyayaan ng tangkad, kaya niyang mapasaya at mapangiti ang mga nalulungkot. Siya ay isang batang kumbinsido sa kanyang pananampalataya at nagbabasa ng Biblia araw-araw. Tuwing makakakita siya ng mga taong may sakit sa kalye habang naglalakad kasama ang kanyang ina, sinasabi ni Lucas na gusto niyang maging doktor paglaki upang makatulong sa pagpapagaling ng mga tao. Ang kanyang pagnanais na maging doktor ay kasabay ng kanyang hangarin na makapaglingkod sa loob ng simbahan at kalaunan ay magkaroon ng posisyon bilang obispo. Noong Hunyo 2000, sa edad na 13, habang nag-aaral sa isang paaralan sa Copacabana, tinawag ang kanyang ina ng mga direktor ng paaralan tungkol sa isang insidente na kinasasangkutan ni Lucas at ng dalawang ibang bata na nag-akusa sa kanya ng isang hindi kanais-nais na bagay. Sa silid ng pagpupulong, nagtipon sina Marian, Lucas, ang direktor, at ang dalawang batang nag-aakusa. Habang ipinagtatanggol siya ng kanyang ina, nanatiling tahimik si Lucas, nakikinig sa lahat ng sinasabi, nang may kalmado at katahimikan ng isang inosente. Sa isang punto ng pagpupulong, naiinis ang direktor sa ugali ni Lucas at hinimok siyang ipagtanggol ang sarili. Ang tugon ng bata ay nakakagulat. Tumingin siya ng matalim sa kanila at sinabi, ang matuwid ay hindi nag-aabogado para sa kanilang sarili. Pagkatapos sabihin ito, nanatili siyang tahimik at napawalang sala sa mga akusasyon. Nagbago ang buhay ni Lucas sa simula ng taong 2001 nang magplano ang kanyang pamilya na lumipat sa Italy para sa trabaho. Si Marian ang unang umalis dahil nakakuha siya ng trabaho sa isang steakhouse na pinapatakbo ng kanyang kapatid sa Parma, 465 kilometro mula sa Rome, ang kabisera ng Italy. Kailangan niyang magpunta agad dahil kinakailangan na siya sa trabaho. Ngunit ang kanyang asawa at mga anak ay may mga kailangan pang gawin sa Brazil at nais pang magtagal sa kanilang bansang sinilangan upang magpaalam sa kanilang mga kaibigan. Nais din nilang bisitahin ang Salvador kung saan naroon ang lahat ng kanilang mga kamag-anak. Dahil dito, napagkasunduan nila na sina Carlos at ang dalawang bunsong anak ay susunod sa Italy pagkatapos ng winter sa Europe. Noong Enero 5 ng taong iyon, nagbago ng malaki ang mga plano. Umalis sina Jose Carlos at ang dalawa niyang anak na lalaki mula Rio de Janeiro patungong Salvador. Bagaman hindi masyadong masaya si Lucas dahil sa pag-alis, dahil marami siyang kaibigan sa Rio, bilang masunuring anak, tinanggap niya ang desisyon ng kanyang mga magulang. Pagkatapos maglakbay ng 1,700 kilometro, dumating sina Lucas, ang kanyang ama, at ang kanyang mga kapatid na si Felipe sa Salvador. Doon sila tumuloy sa bahay ni Hera, kapatid ni Jose Carlos, at ng kanyang asawa na si Dilsa, na may 5 anak na sina Moes, Sara, Raquel, Gabriela, at Israel. Mula noon, nagsimulang dumalo si Lucas sa The Universal Church of the Kingdom of God sa Santa Cruz dahil ayaw niyang malayo sa kanyang relihiyon at mga gawain sa simbahan.
Nagboluntaryo siya para sa mga gawain mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap. Dahil sa kanyang malakas na karisma, nakakaakit siya ng mga tao at makikita sa kanyang mga kilos na siya ay isang likas na lider. Maayos ang lahat sa simbahan at ang grupo ng mga kabataan na gaya niyang naglilingkod din ay may kalakihan. Upang mapadali ang mga gawain, ang mga lalaki ay hinati sa 12 grupo na tinatawag na mga tribo. Bawat isa ay may pinuno na tinatawag na tribal leader. Maraming tungkulin si Lucas, kabilang ang pag-encourage ng maraming kabataan upang sumali sa simbahan. Di nagtagal, pinayagan siyang pamunuan ang isa sa mga tribo. Masigasig sa pagkuha ng mas maraming tagasunod para sa kanyang pananampalataya, nagtrabaho siya ng maingat at nagtagumpay sa pagpapanatili ng paglago ng kanyang tribo. Ang kanyang mga pagsisikap ay nagbunga at ang kanyang tribo ay naging may pinakamaraming tagasunod. Bilang gantimpala sa kanyang mahusay na trabaho, nakatanggap siya ng ilang mga premyo tulad ng isang kahon ng tsokolate na kanyang ibinahagi sa mga miyembro ng kanyang grupo. Dahil sa kanyang magagandang katangian, itinalaga siya sa isang bagong posisyon bilang manggagawa na ang tungkulin ay tumulong sa pastor sa mga serbisyong pangrelihiyon at pangalagaan ang mga gawain sa loob ng simbahan. Upang italaga siya sa bagong tungkuling ito, kailangan ng pagsang-ayon ng lahat ng miyembro ng simbahan at nangyari nga ito. Isa sa mga pinakamasaya sa pagkakatalaga kay Lucas bilang manggagawa ay si Pastor Silvio Roberto Galiza, 21 taong gulang, na may palayaw na The Secretary. Siya ay inilipat mula sa ibang kongregasyon dahil sa mga problemang hindi kailanman nilinaw o isinapubliko. Ang tanging paliwanag ay nagpakita ng hindi tamang pag-uugali si Pastor Silvio. Araw-araw, lalo siyang napapalapit kay Lucas dahil ang bata ay may ambisyon sa hinaharap at ang pagiging malapit sa kanya ay makakatulong upang matuto siya ng higit pa tungkol sa mga tungkulin sa loob ng simbahan. Sa paglipas ng panahon, ang hindi tamang pag-uugali ni Silvio na dahilan ng kanyang pagkakatalaga ay nagsimulang maging malinaw. Naging possessive siya at ayaw niyang mapalapit si Lucas sa kahit sino. Gusto ni Pastor Silvio na makuha ang buong atensyon ni Lucas at kontrolin ang kanyang mga hakbang. Ngunit kapag tinatanong siya kung bakit kailangan niyang laging malapit kay Lucas, sinasagot niya na kailangan niyang turuan ang bata. Dahil dito, nagagawa niyang palaging kasama si Lucas na parang kanyang anino. Noong Pebrero ng taong 2001, nagsimulang magkaroon ng romantikong interes si Lucas sa isang 17 taong gulang na babae na nagtatrabaho rin sa simbahan. Bagaman mas matanda ng kaunti sa kanya, siya ang unang pag-ibig ni Lucas. Nang malaman ni Silvio ang tungkol sa relasyon, ipinagbawal niya ang babae at sino mang iba pa na lumapit kay Lucas, na nagpapakita ng kanyang selos at pag-aari. Sa katapusan ng buwan iyon, si Lucas at isang batang lalaki na hindi pinangalanan ay nanatili ng gabi sa simbahan kasama si Pastor Silvio upang tapusin ang ilang mga administratibong gawain. Dahil sa pag-aalala na maaaring mapanganib para sa kanila na umuwi, iminungkahi ni Silvio na sa simbahan na magpalipas ng gabi. Pinayagan ito ng mga magulang dahil itinuturing nilang ligtas ang simbahan. Habang natutulog ang isa pang bata sa isang bangko ng simbahan, inimbitahan naman ni Silvio si Lucas na matulog sa kanyang silid at kama. Hindi alam kung may nangyari ba sa kanila ng batang si Lucas noong gabing iyon, ngunit sapat na ang sitwasyon upang magdulot ng tsismis at kaguluhan sa mga miyembro ng kongregasyon. Ang insidente ay inireport sa mga nakatataas upang maiwasan ang iskandalo. Upang isara ang usapin, muling inilipat si Silvio sa The Universal Church of the Kingdom of God sa Rio Belo. Ang tanging layunin nila ay maiwasan ang mga hindi kinakailangang epekto na maaaring makasira sa imahe ng simbahan. Hindi nalaman ng ama ni Lucas ang nangyari. Subalit patuloy na dumadalo si Pastor Silvio sa mga serbisyo ng simbahan na nagsasabing walang makakapigil sa kanya na pumasok bilang isang simpleng mananampalataya. Malinaw na ang kanyang tanging interes ay bantayan si Lucas, na lubos na niyang kinahuhumalingan. Noong Marso 21, nagising si Lucas ng alas 6 ng umaga, masaya at excited. Nag-toothbrush, naglagay ng pabango, at nagsuot ng puting long-sleeved shirt, asul na pantalon, itim na sinturon,
itim na medyas at sapatos. 6:30 ng umaga, umalis siya ng bahay na nakangiti at sinabi sa kanyang ama na babalik siya ng 1:00 ng hapon para magtanghalian. Sa tamang oras, dumating si Lucas sa bahay upang kumain at nagkwento tungkol sa kanyang mga gawain. Matapos ang mabilis na tanghalian, sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa simbahan sa Pituba. Umalis siya at bumalik ng 8:00 ng hapon, nagpalit ng damit, niyakap ang kanyang ama, at umalis muli. Sa simbahan, dumalo siya sa isang pulong ng kabataan. Masaya siya noong gabing iyon na makasama ang kanyang grupo at makatulong sa maraming kabataan na makahanap ng bagong landas palayo sa droga, krimen o kalungkutan. Pagkatapos ng mga aktibidad bandang 9:00 ng gabi, nasa labas ng relihiyosong kompleks si Lucas, nakikipag-usap sa ilang kaibigan at sa kanyang kasintahan nang tawagin siya ni Silvio. Bilang isang palaging matulungin at masunuring binatilyo, hindi siya naglakas loob na tumutol, lalo na ang sumuway sa utos ng isang nakatataas. Nagpaalam siya sa lahat at sumama sa lalaki na nag-imbita sa kanya sa isang gabi ng panalangin sa simbahan. Ang takdang oras para makauwi si Lucas ay 9:30 ng gabi. Sa mga bihirang pagkakataon na kailangan niyang magtagal sa labas, palagi niyang tinatawagan ang kanyang ama upang ipaalam kung nasaan siya. Dahil dito, nagsimulang mag-alala ang kanyang ama dahil mahigit 20 minuto na ang lumipas mula sa takdang oras ay hindi pa dumarating o tumatawag si Lucas. Nagbihis ang ama at nang handa na siyang lumabas upang hanapin ang anak, tumunog ang telepono. Mahigit 10:00 na ng gabi nang marinig niya ang boses ni Lucas sa kabilang linya. Sinasabing kasama niya si Pastor Silvio para manalangin. Kumalma ang ama, iniisip na ang simbahan ang pinakaligtas na lugar para sa kanyang anak bukod sa kanilang tahanan. Ngunit nagkamali siya. Kinaumagahan nag-alala siya dahil hindi pa rin dumating si Lucas. Hinanap niya ang anak at unang dumaan sa simbahan kung saan dumadalo ang binatilyo. Ngunit sinabi sa kanya na dinala ni Pastor Silvio si Lucas sa simbahan sa Rio Belmo. Nang pumunta siya sa lugar, sinabi ni Silvio na wala roon ang bata at iniwan niya ito sa bus stop sa Valdearoros at binigyan ng pera para pumunta sa simbahan ng Pituba. Nagalit ang ama ni Lucas at sinumbatan si Silvio dahil dinala niya ang binatilyo doon ng walang pahintulot. Nang dumating ang nag-aalalang ama sa lugar, at tinanong si Fernando D. Silva, ang pastor na namamahala sa rehiyon, kung nasaan ang kanyang anak. Sumagot ito na hindi niya alam at hindi niya nakita si Lucas noong nakaraang gabi. Kinuwestiyon siya ni Jose Carlos dahil siya ang responsable sa pag-aalaga ng mga kabataan. Ngunit dahil sa kakulangan ng sagot mula sa relihiyosong tao, umalis siya ng galit at naglakad ng walang direksyon. May hawak na litrato ng kanyang anak. Nagtatanong kung may nakakita sa kanya. Ngunit walang bakas ni Lucas. Bumalik ang ama sa simbahan ng Santa Cruz, kung saan siya nanatiling nakaupo hanggang hapon. Umaasang lilitaw ang bata. 6:00 ng hapon, dumating ang ilang kaibigan ng ama at ang kanyang anak na si Felipe upang tingnan kung dumating na si Lucas, ngunit tila nilamon ng lupa ang bata. Sumakay ang ama sa kanyang kotse kasama ang mga kaibigan at pamilya at nagtungo sa istasyon ng pulisya upang i-report ang pagkawala ni Lucas. Subalit sinabi ng mga pulis na naka-duty na kailangan nilang maghintay ng 48 oras bago makapag-file ng missing person report. Noong mga panahong iyon, wala pang batas para sa agarang paghahanap. Umalis si Jose Carlos sa istasyon ng pulisya na iritado at nagpunta sa mga ospital ng lungsod. Naghanap siya hanggang 3:00 ng umaga, ngunit hindi pa rin lumitaw si Lucas. Desididong hanapin kahit ang pinakamaliit na bakas ng kanyang anak upang maibalik siya sa bahay. Bumalik si Jose Carlos sa simbahan kung saan siya nanatili hanggang kinaumagahan. 5:30 ng umaga, nakipagkita siya sa matalik na kaibigan ng kanyang anak at muli silang nagpunta kay Silvio. Sa pagkakataong ito, iba ang bersyon ng relihiyosong tao kumpara sa sinabi niya noong nakaraang araw. Sinabi niya kay Jose Carlos na iniwan niya ang kanyang anak sa Chapada del Rio Rojo. Inakusahan siya ni Jose Carlos ng pagsisinungaling at sigurado siyang may masamang nangyari kay Lucas. Sinabi pa niya na gusto niyang saktan ng pastor, ngunit pinigilan niya ang sarili at bumalik sa simbahan kung saan pumupunta si Lucas.
Gumawa siya ng mga poster na may larawan ng kanyang anak sa isang printing press at nagsimulang idikit ang mga ito sa lahat ng lugar. Determinado siyang hanapin siya. Habang ginagawa niya ito, tumunog ang kanyang telepono. Ang tawag ay mula sa isang trabahador ng simbahan na nagsasabing may natagpo ang sunog na katawan sa isang bakanteng lote sa Avenida, malapit sa simbahan kung saan nagtatrabaho si Silvio. Nakaramdam na kakaiba si Jose Carlos dahil walang ibang may alam ng kanyang numero ng telepono maliban sa kanyang anak at hindi niya kilala ang sinasabing empleyado na tumawag. Sa kabila nito, pumunta siya sa tinukoy na lugar kasama ang may-ari ng printing press. Pagdating nila, sinabi ng may-ari ng printing press na manatili siya sa kotse at siya na ang titingin kung totoo ang impormasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya at sinabi na may katawan nga, ngunit hindi ito mukhang si Lucas. Pero ang totoo, walang lakas ng loob ang lalaki na sabihin ang kanyang nakita. Dumating ang 3 pulis sa lugar bandang 11:30 ng gabi. 2 saksi ang nagsabi sa mga pulis na nakakita sila ng apoy at ilang kalalakihan na tumatakbo ng mabilis. Ang katawan na natagpuan ay nasa loob ng isang kahon sa Vasco Dama Avenue at ganap na nasunog. Nakaramdam pa ng pag-asa si Jose Carlos na buhay ang kanyang anak. Bumalik siya sa printing press upang magpagawa ng mas maraming poster. Pagkatapos ng isa pang gabi ng walang tulog, patuloy siyang naglakad sa mga kalye noong umaga ng Marso 24 upang hanapin si Lucas, ngunit walang resulta. Pumunta siya sa Universal Cathedral upang makipag-usap sa taong namamahala, ngunit sinabi sa kanya na wala ito roon. Nanatili siya doon ng 9 na oras. Naghihintay na may mag-asikaso sa kanya at magbigay ng paliwanag, ngunit hindi ito nangyari, kaya umalis siya ng dismayado. Pinaghinalaan ng ama na lahat ay sangkot sa biglaang pagkawala ng kanyang anak, kaya tila walang pakialam ang mga ito sa kanyang pagdurusa at pagkabalisa. Noong linggo, Marso 25, muling pumunta si Jose Carlos sa simbahan kasama ang kasintahan ng kanyang anak. Doon, natagpuan nila ang mga armadong gwardiya na pumigil sa kanya na makalapit kay Bishop Paulo Rodriguez. Bumaba siya kasama ang babae sa basement ng religious complex, kung saan naroon din si Silvio na protektado ng ilang kinatawan ng simbahan. Muling tinanong ni Jose Carlos si Silvio tungkol sa bata, ngunit tumanggi itong sumagot. Sa halip, tinawag siyang sinungaling ng obispo at inutusan siyang umalis sa silid. Patuloy na lumaban ang ama upang hanapin si Lucas. Siya ay sumailalim sa matinding kahihiyan, lalo na mula sa mga kinatawan ng The Universal Church na nagbigay ng mga maling impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng bata at nagreklamo pa sa kanya kapag nagsalita siya sa media. Nakatanggap siya ng maraming tawag mula sa anonymous caller na nagsasabing nakita nila si Lucas, ngunit wala sa mga ito ang totoo. Ang mga sumunod na araw ay talagang nakakadepress. Naglakad si Jose Carlos ng kalye sa kalye, kumakatok sa mga pintuan kasama ang mga kaibigan ng kanyang anak. Pumunta siya sa mga programa sa telebisyon kung saan ipinakita niya ang larawan ni Lucas at humingi ng tulong sa populasyon ng Salvador upang hanapin siya. Araw at gabi, patuloy siyang naglakad sa mga kalye at eskinita, nagdidikit ng mga poster na may larawan ng binatilyo. Patuloy siyang bumisita sa mga health center sa lungsod. Natapos ang walang tigil na paghahanap sa kanyang anak. Matapos ang 12 araw, nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak na si Felipe na nagsabing, ang sunog na katawan na natagpuan ilang araw na ang nakalipas ay si Lucas. Nakilala ni Felipe ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng buhok na nanatiling buo at sa kanyang pantalon, damit, underwear, at ang dobleng buckle ng sinturon na suot ni Lucas noong huling nakita siyang buhay. Bagaman kailangan pa ng mga awtoridad ang resulta ng DNA test upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng biktima, kumbinsido ang pamilya na si Lucas iyon. Sa pagtanggap ng balita, naramdaman ni Jose Carlos na bumilis ang tibok ng kanyang puso at nawalan siya ng hangin. Hindi niya maintindihan kung bakit o sino ang may dahilan upang maging napakalupit sa kanyang anak na si Lucas na mahal ng lahat. Umuwi si Jose Carlos sa gitna ng emosyonal na kaguluhan. Siya ay desperado, balisa, at manhid sa sakit.
Nahihirapan siyang tanggapin ang kakilakilabot na katotohanan. Ang pinakamahirap na gawin ay sabihin kay Marian, ina ni Lucas, na namatay na ang kanilang anak. Nang malaman ni Marian ang nangyari, nagbalik siya mula Italy patungong Brazil kasama ang kanyang kapatid na si Marilia. Hindi naglakas loob ang kanyang asawa na sunduin sila sa paliparan dahil sinisisi niya ang sarili na may kasalanan sa pagkamatay ng bata. Sina Felipe at Carlos, mga nakatatandang kapatid ni Lucas, ang sumundo sa kanilang ina na umiiyak ng walang tigil. Noong Abril 4, pumunta si Jose Carlos sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng pahayag laban kay Pastor Silvio. Ilan sa mga kaibigan ni Lucas ang nagpatotoo rin, kinumpirma ang hindi tamang pag-uugali ng relihiyosong tao sa bata at nasumama si Lucas sa pastor noong araw na siya ay nawala. Ininteroga si Silvio ngunit itinanggi niya ang lahat ng akusasyon at nagbigay ng magkakasalungat na bersyon tungkol sa huling pagkakataon na nakita niya si Lucas. Sa kabila ng lahat, tumanggi ang pulisya na arestuhin siya at umalis ang pastor sa istasyon ng kalmado, nakangiti na, parang nang iinis sa lahat. Ang krimen ay yumanig sa lungsod at sa loob ng ilang araw, ang balita ay umabot sa 80% ng coverage sa telebisyon. Ang katawan ay nanatili sa morgue ng 43 araw hanggang sa makumpirma ng DNA test na si Lucas nga iyon. Ang forensic report ay nagbunyag ng mga kakilakilabot na detalye. Una, may pagtatangka ng pagsakal na hindi nagtagumpay, na pinatunayan ng pagkakaroon ng piraso ng tela sa kanyang bibig. Nalaman kalaunan na siya ay sinunog ng buhay, kaya't labis na nasunog ang katawan na imposibleng matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan o kung may naganap na pang-aabusong sekswal. Bagaman nabigla pa rin sa malupit na detalye ng kanyang kamatayan, matapos makumpleto ang lahat ng legal na proseso, natanggap ng mga magulang ang katawan halos 2 buwan pagkatapos ng krimen. Nagawa nilang bigyan si Lucas ng Kristiyanong libing. Dumalo sa libing ang pamilya, mga kaibigan, at mga taong nagmamahal kay Lucas. Maraming poster at banner na may larawan ni Lucas ang nanatiling nakakalat sa buong Salvador, patunay ng pakikibaka ng kanyang ama. Inilibing si Lucas sa Bosadez Cemetery. Ang kaso ay iniimbestigahan ng civil police at natukoy sa mga report na si Lucas ay tinakpan ng bibig at ang kanyang mga kamay ay tinalian ng piraso ng kortina na katulad ng isa na natagpuan sa Church of Rio Bello na ginawang pangunahing suspek si Pastor Silvio sa pagpatay. Pinaghinalaan ng tanggapan ng taga-usig na si Lucas ay biktima ng panggagahasa, ngunit noong panahong iyon, hindi natukoy ng Technical Police Department ang anumang sexual na karahasan sa forensic analysis. Noong Oktubre 2001, natapos ang investigasyon ng pulisya sa pagpatay at natukoy si Silvio bilang salarin. Bagaman hiniling ng mga taga-usig ang kanyang preventive detention, hindi ito itinuring na kinakailangan ng hukom at nagpatuloy ang proseso ng malaya ang lalaki. Ang hakbang na pinagtibay ng korte, na nagpapakita ng preferential treatment na natanggap ng akusado, ay nagpilit kay Jose Carlos na magkampo sa harap ng public ministry upang humingi ng hustisya. Kinailangan ng pamilya na lumapit sa mga organisasyon na nagagarantiya ng karapatang pantao, Ministry of Justice, at maging sa United Nations sa Switzerland upang matiyak na mapaparusahan ang kumitil sa buhay ni Lucas. Kinuwestiyon ni Jose Carlos ang pagkaantala ng paglilitis at humiling din ng investigasyon sa mga pinagmumulan ng pinansyal na yaman ni Pastor Silvio dahil siya ay ipinagtanggol ng isa sa pinakamahal na abogado sa Brazil. Matapos ang 3 sunod-sunod na taon ng pakikipaglaban at daan-daang protesta, noong Hunyo 2004, itinakda ang paglilitis kay Pastor Silvio. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, bagaman hindi ganap na naipaliwanag ang mga dahilan, paulit-ulit na inabuso ng pastor si Lucas noong gabing iyon sa loob ng Universal Church at pagkatapos ay dinala siya sa loob na bakuran kung saan siya sinunog ng buhay. Itinuring ng korte ang krimen bilang isang qualified triple homicide at tinanggap ang tesis ng pampublikong taga-usig na nagsasaad na siya ay nanghalay at pagkatapos ay pinatay ang binatilyo dahil sa pagnanasa. Ang pangunahing ebidensya sa pagpapasya ng hatol ay mga testimonya mula sa 5 kabataang kaibigan ni Lucas at mga miyembro ng simbahan.
Dapat tandaan na dahil sa pagsasabi ng katotohanan sa harap ng batas, ang mga batang lalaki ay tinakot ng mga awtoridad ng simbahan at pinalayas sa loob nito. Bagaman itinanggi ng akusado ang pagpatay at hindi matukoy ang eksaktong motibo o sanhi ng krimen, napagpasyahan ng hurado na may sapat na ebidensya laban sa kanya at idineklara siyang nagkasala. Noong Hunyo 9 ng taong iyon, hinatulan siya ng korte sa lungsod ng Salvador ng 23 taon at 5 buwan sa bilangguan na kailangang isilbi sa Lemos Brito Penitentiary. Sa kabila ng hatol, sinabi ni Prosecutor Cleo Saboa na para sa kanya, hindi pa tapos ang kaso dahil naniniwala siyang may iba pang sangkot. Ang mga abogado ni Pastor Silvio ay umapila sa hatol na ibinaba sa unang pagkakataon. Sa unang apila, nagawa nilang pababain ang sentensya sa 18 taon ng pagkakakulong. Sa sumunod na apila, bumaba ito sa 15 taon. Noong 2006, 2 taon pagkatapos, ang dating Pastor Silvio, kasama ang 7 abogado, ay nagpresenta ng bagong bersyon ng mga pangyayari. Sa pagkakataong iyon, inakusahan niya ang 3 iba pang miyembro ng simbahan, si Bishop Fernando Silva, Pastor Joel Miranda Macedo, at ang kanilang security manager na si Luis Clau. Ayon sa bagong testimonya ni Silvio, pinatay si Lucas dahil sinabi niya kay Silvio na nakita niyang nagkakaroon ng sexual na relasyon sina Pastor Joel at Bishop Fernando. Nang isiwalat ang detalyeng ito, nalantad ang mga hakbang ng simbahan upang itago ang mga ganitong gawain. Kapag ang kanilang mga pastor ay gumawa ng ganitong mga gawain, hindi sila tinatanggal kundi inililipat sa ibang mga lungsod. Sa kaso ni Fernando, noong 2001, siya ay nagtrabaho sa simbahan ng Pituba. At pagkatapos ng krimen, pinamunuan niya ang isang simbahan sa Minas Gerais. Si Joel naman ay pastor ng The Universal Church sa Rio Bermelo. At pagkatapos ng insidente kay Lucas, lumipat siya sa Rio de Janeiro kung saan siya namuno sa simbahan. Tinanggap ng prosekusyon ang pahayag, ngunit ang legal na kinatawan ng mga bagong akusado ay nagsabing ang mga akusasyon ni Silvio ay bunga ng paghihiganti na nagsasabing si Silvio ay gumaganti dahil siya ay pinatalsik mula sa simbahan dahil sa hindi tamang pag-uugali laban kay Lucas. Bilang tugon sa mga akusasyon ng abogado, nagbigay ng panayam si Silvio habang nagsisilbi ng kanyang sentensya na nagsasabing siya ay sumailalim sa matinding psychological pressure, nakatanggap ng mga banta sa buhay mula sa isang abogado na konektado sa simbahan, at pinilit na aminin ang mga bagay tungkol sa krimen. Noong Oktubre 2007, iniutos ng Superior Court of Justice na ang The Universal Church of the Kingdom of God ay dapat magbayad ng ₱1,000,000, humigit kumulang $24,000 bilang moral damages sa pamilya ni Lucas. Sinabi ng korte na ang pagganap ng karumaldumal na krimen ay posible lamang dahil sa pagtatakip ng religious institution. Ang kapabayaan na ito ay hindi lamang dahil sa maling pagpili ng mga miyembro, tulad ni Silvio, kundi dahil din sa kawalan ng pagbabantay sa kanya. Ang desisyon ay hinamon ng depensa ng simbahan na nagsasabing hindi nagtatrabaho si Silvio noong naganap ang pagpatay. Gayunpaman, pinanatili ng korte ang desisyon dahil si Silvio ang nag-utos kay Lucas na manatili ng mas matagal sa simbahan na pag-aari ng The Universal Church of the Kingdom of God, kaya't ang desisyon ay nanatiling pabor sa pamilya ni Lucas. Noong Pebrero 2008, binuksan ang kaso laban kay Bishop Fernando na nakulong matapos magtago ng ilang panahon. Ilang buwan pagkatapos, siya ay pinalaya sa piyansa habang hinihintay ang kanyang legal na proseso. Si Pastor Joel ay nanatiling nagtatago. Noong Disyembre ng parehong taon, kinailangang bayaran ng simbahan ang compensation sa pamilya na may interes na umabot sa humigit kumulang $47,000. Sa parehong buwan, pagkatapos ng 4 na taon at 6 na buwan ng pressure, nagawa ng mga abogado ni Silvio na makuha ang benepisyo ng semi-open regime para sa kanya. Noong Agosto 2009, sina Fernando at Joel ay nakatanggap ng habeas corpus na ipinagkaloob ng unang kamara ng Korte Suprema ng Federal. Ang kaso ay naging headline sa mga pangunahing pahayagan ng bansa at isang dokumentaryo ang inilabas na naglalarawan ng krimen na isinulat at idinirek ni Claudio Factum.
Inilaan ng ama ni Lucas ang lahat ng kanyang pinansyal na yaman at mga araw ng kanyang buhay upang matiyak na makakamit ang hustisya. Alam niyang ang hatol ay hindi magbabago sa malupit na kapalaran na naranasan kanyang anak, ngunit naniniwala siyang maaaring magbigay ito ng kaunting kapanatagan sa kanyang alaala kung makikita niyang nahatulan ang mga pumatay sa kanyang anak. Ang ama ni Lucas at ang kanyang pamilya ay nakatanggap ng mga banta sa buhay, ngunit wala nang mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng kanyang anak sa ganitong kalupitan at sa kamay ng mga sinasabing lingkod ng Diyos. Ang sunod-sunod na pagkatalo sa mga korte ay nagdulot ng pagkadismaya kay Jose Carlos at Marian. Si Jose Carlos ay nagsimula pang mag-aral ng kursong abogasya sa isang higher education institute sa Salvador upang mas maunawaan ang mga proseso at burokrasya ng mga paglilitis. Ngunit siya ay nadismaya at huminto sa kanyang huling semestre nang mapagtanto niya ang mga butas sa mga batas ng Brazil. Noong Hulyo 2012, pagkatapos magsilbi ng 7 taon sa isang closed regime, ang closed regime ay tumutukoy sa isang uri ng pagkakakulong kung saan ang mga bilanggo ay mahigpit na binabantayan at limitado ang kanilang mga galaw at pagkakataon para magtrabaho o mag-aral. Isang bagong desisyon ng hukuman ang nagbigay kay Silvio ng conditional freedom. Ang kalbaryo ni Jose Carlos at Marian ay nagpatuloy pa ng maraming taon. Ang paglilitis laban kina Bishop Fernando at Pastor Joel ay nakaranas ng lahat ng posibleng pagkaantala. Noong 2013, pinawalang sala ni Judge Almeida ang mga pastor dahil sa kakulangan ng ebidensya at umapila ang pamilya ni Lucas sa desisyon. Sa isang panayam, itinuro ni Jose Carlos na matapos ang halos 12 taon mula nang mamatay ang kanyang anak, isa lamang sa mga responsable sa krimen ang nahatulan, habang ang dalawa ay malaya pa. Noong Setyembre 2015, nagpasya ang mga hukom ng Court of Justice na ipadala ang mga relihiyosong tauhan sa isang popular jury at kinumpirma ng Korte Suprema ng Hustisya ang desisyon. Ang depensa ng dalawang akusado ay umapila sa desisyon ng korte na naibasura noong Nobyembre 2018 ni Ministro Ricardo Lewandowski ng Supreme Federal Court dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bilang tugon, umapela ang tanggapan ng pangkalahatang taga-usig sa desisyon. Ipinagpatuloy ng ama ni Lucas ang kanyang kampanya upang humiling ng paglilitis laban sa mga pastor sa pamamagitan ng isang popular jury. Ngunit isang hadlang ang nangyari na higit pa sa mga legal na hamon. Pumanaw si Jose Carlos noong Pebrero 21, 2019. Siya ay na-admit sa isang ospital sa Palo dahil sa kidney failure at namatay dahil sa respiratory arrest. Inilibing siya sa sementeryo sa Nova Brasilia sa Salvador, katabi ng kanyang anak na si Lucas. Sinabi ng kanyang asawang si Marian na pagod na si Jose Carlos pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikipaglaban para sa hustisya at naniniwala siyang nagtagumpay silang patahimikin ang kanyang boses. Nangako siyang ipagpapatuloy ang laban hanggang maparusahan ang mga may sala, naghahanap ng kahit kaunting katarungan. Ang pangalawang libro sa Lucas Terra Saga, Betrayed by Obedience, ang inilathala, na ang unang bahagi ay inilabas noong 2016. Ang libro ay isinulat ng mga magulang ni Lucas at independently distributed. Noong Mayo 1, 2019, inilabas ang digital na version sa Amazon. Noong 2020, nagpasya ang ikalawang kamara ng Supreme Federal Court na ang dalawang akusadong pastor ay dapat humarap sa isang popular jury. Ipinahayag ng kanilang depensa na sila ay inosente at walang ebidensya laban sa kanila. Gayunpaman, sinabi ng isa sa mga abogado ng pamilya ni Lucas, si Ricardo Sampaio, na may sapat na ebidensya ang prosekusyon upang patunayan hindi lamang ang kanilang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Lucas kundi pati na rin ang kanilang ginawang statutory rape. Matapos ang ilang pagkaantala, nagsimula ang paglilitis noong Abril 25, 2023 sa Forum Roy Barbosa sa Salvador. Ang mga pastor ay inakusahan ng triple qualified homicide at pagtatago ng bangkay na may 3 mabibigat na factors: ang paggamit ng malupit na paraan sa pagpatay,
kawalan ng kakayahan ng biktima na ipagtanggol ang sarili, at motibo ng pagnanasa. Itinatag ng The Universal Church of the Kingdom of God ang kanilang posisyon na parehong inosente ang mga relihiyosong tauhan at kumuha ng mga abogado upang ipagtanggol sila. Ang hurado ay binubuo ng 5 lalaki at 2 babae, at si Judge Andrea Terra Lima Centonato ang naatasang manguna sa debate. Sa mga sesyon, narinig ang mga pahayag mula sa 15 saksi, 5 para sa prosekusyon at 10 para sa depensa. Tinawag ng mga taga-usig na sina Ariomar Jose Fido D. Silva at David Gallo ang ilang kaibigan ni Lucas sa stand na nagpatotoo na pinagbawalan ni Pastor Fernando ang mga manggagawa ng simbahan na lumahok sa paghahanap sa binatilyo kahit bago pa makumpirma ang kanyang kamatayan. Sinabi din sa korte na ang kasintahan ni Lucas ay pinalayas mula sa simbahan at nakatanggap ng mga banta. Ibinunyag din nila na ang isa pang pastor, si Belher Deusa Santos, ay nagpakita ng nakakatakot na tono upang pigilan ang mga initiative sa paghahanap kay Lucas. Ang relihiyosong lalaki na si Jair ang unang saksi na tinawag ng depensa, ngunit nagkaroon ng mga kontradiksyon sa kanyang mga pahayag. Sa kanyang testimonya sa harap ng hurado, sinabi niya na noong panahong iyon ay nakatira siya sa Julio Cesar Park kasama si Pastor Joel. Gayunpaman, naalala ng prosekusyon na sa isang naunang pahayag, sinabi niya na nakatira siya sa isang kondominium sa Parallel Avenue kasama lamang ang kanyang asawa. Isa pang kontradiksyon na itinuro ng public ministry ay may kinalaman sa relasyon ni Jair sa mga akusado. Sa isang pahayag noong 2008, sinabi ng saksi na kilala niya ang mga pastor dahil lagi niya silang nakikita, ngunit sa harap ng hurado, idineklara niyang nakatira siya kasama si Joel. Sa huling araw ng debate, nagbigay ng kanilang testimonya ang 2 akusado. Ang unang tumestigo ay si Joel na idineklara ang kanyang pagiging inosente at sinabi na hindi niya kilala si Lucas bago naiulat ang pagkawala nito. Tiniyak niya na wala siyang relasyon o pagkakaibigan sa 2 akusadong pastor at hindi siya homosekswal. Si Fernando naman ay inamin na kilala niya ang binatilyo, ngunit itinanggi ang kanyang partisipasyon sa krimen. Sa kanyang pagtestigo, sinagot niya ang mga tanong ng hukom at tiniyak na binigyan niya si Lucas ng parehong pagtrato tulad ng sa ibang miyembro ng simbahan. Sinabi rin niya na hinanap siya ng ama ni Lucas nang mapansin nitong hindi pa umuuwi ang kanyang anak at ibinigay niya ang lahat ng impormasyong mayroon siya. Ang mga asawa ng 2 relihiyosong lalaki ay tumestigo rin at idineklara na kasama nila ang kanilang mga asawa noong araw na nawala si Lucas. Iginiit ng depensa na inosente ang kanilang mga kliyente at si Pastor Silvio lamang ang pumatay kay Lucas na siya namang nahatulan na. Hindi nila itinanggi ang pagkakaroon ng karumaldumal na krimen, ngunit iginiit nilang inosente ang kanilang mga kliyente. Sa kanilang huling argumento, sinabi ng kinatawan ng prosekusyon na ang 2 akusado ay mga halimaw na kumuha ng buhay ng isang inosenteng anghel at nararapat na maparusahan ng buong bigat ng batas. Bago ibaba ang hatol, nagbigay ng pahayag sa press ang ina ni Lucas. Sinabi niyang umaasa siyang makakamit na ang hustisya upang matapos na ang kanilang 22 taong pagdurusa. Binanggit niya na mahirap ang laban matapos ang napakaraming taon, ngunit binibilang na niya ang mga araw at oras upang marinig ang desisyon ng korte na inaasahan niyang magiging patas. Ipinahayag din niya ang kanyang panghihinayang na si Pastor Belger ng The Universal Church of Pituba ay hindi kasama sa proseso bilang isa sa mga akusado dahil tumulong din ito sa pagtatakip ng krimen. Naalala ng ina na magkasama sina Joel at Belger noong naganap ang pagpatay at itinuro na ayon sa reconstruction ng mga pangyayari ng hepe ng pulisya, ipinakita na ang tela na ginamit upang busalan at itali ang kanilang anak ay mula sa kurtina ng simbahan. Sa wakas, noong Abril 27, sa desisyon ng karamihan ng hurado, ang 2 pastor ay nahatulan ng 21 taon sa bilangguan para sa pagpatay kay Lucas. Ayon kay Hukom Andrea Laa, ang base sentence para sa homicide ay 18 taon na may karagdagang 3 taon
dahil sa kawalan ng kakayahan ng biktima na ipagtanggol ang sarili. Pareho silang magsisilbi ng kanilang sentensya sa ilalim ng closed regime, ngunit hindi sila agad nakulong. Parehong maaaring umapela sina Fernando at Joel sa desisyon habang nananatiling malaya dahil sila ay humarap sa paglilitis ng walang pagtutol. Ang kaso ng pagtatago ng bangkay ay hindi isinama dahil ito ay nag-expire na 4 na taon matapos ang insidente. Ipinahayag ng ina ng biktima na siya ay labis na masaya sa desisyon na kanyang inilarawan bilang tagumpay, hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong pamilya, lalo na sa kanyang yumaong asawa na walang sawang lumaban para makamit ang hustisya. Sinabi niyang dumaan siya sa isang kalbaryo habang naghihintay ng hustisya na dumating matapos ang 22 taon ng kawalan ng katarungan. Nagpasalamat siya sa media para sa kanilang suporta pati na rin sa buong komunidad ng Salvador de Bahia na sumama sa kanila sa lahat ng mga taon na iyon.